Okay, salamat. Magandang oras sa inyo dito sa Bible Baptist Church sa Piat. Ano po. So, salamat nandyan kayo naghihintay na. At siyempre, pagpatuloy natin yung ordinary instruments in the hand of the Almighty God. Kayo ho yan. Ano po. So, I pray na we will be strengthened again, encouraged to just be available for God's service dahil you are an ordinary instrument in the hand of the Almighty God. Okay, punta tayo sa verse na ito at merong isang tao na available for God's service at ito ang kanyang sinabi sa Acts chapter 26 and number 19. Basahin natin mga sama. Okay, yan na kayo. Ready? Read. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Sabi niya, I'm available to be used by God because I understand my vision. And the vision was about Jesus. Ano po? So mga kapatid, if you know Jesus Christ as your Savior, ba dapat magpatuloy, maglingkod? Ano ho? I was not disobedient unto the heavenly vision. Kung ikaw ay saved na, dapat magpatuloy, ano po, maging tapat. Dahil malinaw sa Bible na si Apostle Paul, nung nakilala si Lord Jesus Christ, ay nagpakatapat. Okay, mag-pray muna tayo at salamat nandiyan kayo. Heavenly Father, we are privileged again to be in your presence, in the presence of holy angels and in the saints who are around your throne in heaven. Now, God, here are my brothers, my sisters, Lord, here on earth. I pray that you will encourage them, realizing that there is a heavenly kingdom that all believers will be with the King of Kings one day. So use me now as we encourage people to keep going and become faithful. And also, Lord, for those who are not yet saved, that they may call on the Lord Jesus Christ, the living Savior, who has the power to change their lives, to change their hearts, and to give them eternal life. Now, Lord Jesus, fill me with the Holy Spirit. Cleanse me from every sin and stain, that I may be able to convey thy word, the gospel, to these who are watching with the power of the Holy Spirit. And I will always be careful to give God the Father all the praises, the glory, and the honor. In Jesus' name, Amen. So, maraming salamat po at nandan kayo. Ito ang church ng available person. Ano po? So, we talk about the available, ano ho? Ordinary people or instruments who made themselves available, ano ho, for the Lord. At yung available na pastor dito ay si Pastor Frank Magigad. Oy, nanonood ka ngayon pero nandiyan ka lang sa likod ko ha. Oo, at pagkatapos ng session na ito ay magmerienda tayo dito dahil nandiyan Sister Jaisel naghahanda ng merienda at yung ating inumin daw ay buko juice. So, maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa inyo mga nanonood. Okay, so ako po ay nandito sa ito mga kasama, itong ikatatlong church na na-establish under Tugigaraw, ano po, Tugigaraw, and then punta kami Sulana, punta kami Tuwaw, and then punta kami dito sa Piat. Okay, so maraming salamat po at pinagpatuloy ni Pastor Frank Magigad. At hindi na siya nagpatuloy magturo sa Department of Education dahil sabi ko sa kanya, mag full-time ka dyan at kung ano yung ibigay ng church sa iyo dyan, ay dapat makontento ka. Remember what I said the other night or the other day, we who had made ourselves available for the use or for God's use po, in His mission, we are not afraid to be underpaid. Mantagin mo yan. DepEd. Laki ang bigay ng DepEd eh. Oh, at salamat tayo na tinanggap ni Pastor Magigad na kahit hindi ka pantay ng government salary, ay sabi niya
I'm not afraid, sabi niya. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na, yes, we are not afraid because we understand that sino pangasahan ng Diyos? We understand. Kami ang available na. We will make ourselves available. Kaya nga, pakinggan niyo ito kayo na maging asawa ng pastor. The moment na ikaw ay makisang-ayon sa pastor, ang memory verse mo ay not my will, but your will be done. Matthew ho yan, pakinggan niyo Matthew. Dahil talagang kung ano yung pastor na nagsasabing, I will go where God leads me, whether mountain or heights or rivers or villages, ay still you will follow your husband. Ano po? Pastor, ganun yan. Talagang life of sacrifice. Pero joyful ka dahil may mga promises naman ng Diyos na God will provide. Ano po? So, sabi niya rito kasi sa Matthew 26 ay sabi niya, okay, pakinggan natin sa verse number 39. Yung not my will but your will be done. Okay, basahin natin. Pakinggan ito Gusto kong maintindihan nyo, kayo na mga believers, na there are times that we need to swallow our pride. Ano po? Okay. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Ito na. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Ang gandang memory verse yan. Hindi lang para sa amin mga pastor o kaya mga pastor's wives. Ano po? Kundi lahat tayo sapagkat pag dumaan ka talaga sa pagsubok, ay hindi basta-bastang tiisin yan. Talagang magtiis ka. Ano po. Pero, yun ang panahon para hubugin ka ng Diyos. Therefore, we who made ourselves available are not afraid to be persecuted. We are not afraid also to be underpaid. Ano po? Yun nga we don't put a price tag on our calling. Ano po? So, punta tayo dito sa availability ng isang tao sa Old Testament. Salamat naman available siya. Tingnan natin 1 Kings chapter 18, 21 to 24. Kaya kayo mga young pastors, ano po, we who made ourselves available yesterday, please make yourselves available today. When I say yesterday, hindi kahapon, ibig sabihin in yesteryears. We made ourselves available. Naintindihan ni Ma'am Charito Velarde Arroado yan because in those times, ay sabihin ko sa inyo, hindi basta-basta yan. Magpastor in those times talaga. Bibili kang lupa nung araw, mahal-mahal. Pantaka mo, 10,000 worth na lupa lang. Namahalan na kami nung araw niyan. Ngayon, 300,000 magaan. You know why? Nandiyan kayo O katulad nung lupang ito nalala mo yan, Sister Remy Caleda Pawig. Pumunta tayo dito sa Biak noon. Naalala mo yon na talagang nakipagdebate ka. Pagkat, siyempre, kailangan na po. So, Pastor Frank, yan si Sister Engineer Remy Caleda Pawig. Talagang kansa rito Talagang nakipagsagutan para itong lupa nyo ngayon na aking inuupuan. Ano po, dito sa Piat. Hindi basta-basta to Kaya salamat na may in-improve nyo. Ang ganda na. Kaya nga pumunta ako rito ngayon sa Piat kasi hindi na nakakahiya yung building nyo. Ang ganda niya. Talagang church na po. Antakay, no? Ilang metro lang dyan sa, dito sa Shrine. 250 meters lang. Tapos nandito yung Bible Baptist Church. Kaya pasalamat tayo na dinala kayo ng Diyos dito para ibahagi ang salita ng Diyos. Ano po? Okay, 1 Kings chapter 18, 21 to 24. Meron available na tao rito. Nanindigan siya. Pakinggan natin. Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Okay, tuloy natin Nag-isa lang to, tingnan nyo Pero he made himself available. At hindi ito. And Elijah said unto the people, even I only. Patay mo yan.
remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Ang dami nun. Mantala si Elijah, nag-isa lang. Pero mga kasama, okay, matakot mag-isa. You know why? Because you are already sold out to what you believe. Ganun ang ating stand eh. Sold out tayo sa sinasabi ng Bible. At ang sabi niya, let them therefore give us 2 bullocks. Let them choose 1 bullock for themselves and cut it in pieces and lay it on the wood. Put on no fire under. And I will dress the other bullock and lay it on the wood and put no fire under. And ito ang conditions 24. Ito ang condition. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. So sabi ni Elijah, available ako kahit nag-isa ako. Ang daming kalaban dyan. Tutungan naman yan po. Kaya ang kapatid, dahil maraming kalaban, wag na tayong maglaban-laban. Magkakapatid tayo no po. So, sabi ni Elijah, ito, para naman mapatunayan natin kung sino talagang Diyos, ay kukuha sila isang baka, katay-katay nila yan, at kuha sila ng kahoy, ipatong nila yung hiniwa-hiwa na baka doon. E din ako rin, gawa din ako ng ganon sa altar ng Diyos. Lagay ng kahoy, ipatong din baka doon, at mauna sila mag-pray. So, nag-pray itong mga Baalis, Baalis na priest, at prophets. At pakinggan na natin ang kasunod na kabanata, 31 to 34. Ready? Tingnan nito Ito, mga kapatid. Available siya eh. Kaya salamat sa Diyos. At marami nag-pray sa akin na maging available ako for 47 years by the grace of God. Walang atrasan yan, mga kapatid. Kaya, ano sabi niya? Elijah took 12 stones according to the number of tribes, sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and made a trench about altar as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullocks in pieces, and laid him on the food, said, fill 4 barrels with water, pour it on the burnt sacrifice, and on the wood. Ngayon, tingnan na natin 34. And he said, do it the second time. And they did it the second time. And he said, do it the third time. And they did it the third time. Ito mga kapatid kasi ganito yon. Nung nagpray yung mga prophet ni Baal, ito nangyari. Pagtakin mo. Sabi ng Bible nagpray sila Sabi niya rito, sa verse 26, punta tayo sa verse 26. Nagpray yung mga, maraming rebulto kasi mga yun Lahat sigurado ng rebulto lapitan nila, po. And ito ginawa nila, and they took the balak which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal. From morning, even until noon. Mantakin mo pray sila. Siyempre sa rebulto sila nagpray Sabi ko sa inyo, yung mga rebulto, nakikita nyo, kawawa sila. Kaya hanggang ngayon, nakapako pa rin. Po. Yung iba, nahandang pa rin sa lapas ng simbahan. Walang nagawa. Pati alikabok sa ilong nila, hindi malis. Until noon talaga. Saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Wala. Totoo nga naman. They have mouths, but they cannot speak. Sabi nga they have eyes, but they cannot see. They have hands, but they cannot help you. Pag nasunugan ka, ikaw pa magligtas sa mga rebulto, di ba? Ngayon, ito na ngayon sa 37, 38. Ito na, 37, 38. Nag-available siya Kaya nga kayo mga kapatid, make yourself available. Katulad ni Pastor Frank Magigad, siya ang available na pastor dito. Gumanda itong building niya. Tingnan nyo. Tingnan sa likod ko. Mukha talagang building na church. Okay. Sain natin to. 7:38. Tungo, simple lang prayer. Ganun lang Yan kasama. Hindi naman inabot ng kalahating araw yan Mga minutos lang to. Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that thou art the Lord God,
and that thou hast turned their heart back again. Ay, ang ganda niyan. Only the Lord can turn our heart back again to Him. Noon nangyari? 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and the fire licked up the water that was in the trench. Tignan niya na. Hindi naglagay na apoy doon. Yun ang kondisyon. Look at verse 39. 39. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Alam niyo mga kasama, people is just looking for real Christians to show to the world that God is real. But we need people, instruments, to surrender and to make themselves available in the hand of the Almighty God. Ganun ho yan mga kasama. We are still talking about the rod of Moses, di ba? And nung sinabi ni Moses, ito Panginoon, surrender sa Panginoon, nagiging ahas. And then nung kinuha uli ni Moses, nagiging rod of God. Gusto ko makita nyo ulit yan para maintindihan nyo yan. Okay, punta tayo sa Exodus. Nagiging rod of God to eh. Oo. Exodus 4:20. Tingnan nyo. Nandiyan na kayo. Exodus 4:20. Para maintindihan nyo na yung rod ni Moses ay ano. Exodus chapter 4 verse number 20. And Moses took his wife and his sons, set them upon an ass, and returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. Iba na. Kasi yung kasama, malinaw ho sa Bible na the greatest miracle that will happen to you and to me ay we are a child of wrath, child of the devil, ano po. Pero when we humble ourselves and listen to the message that Jesus saves, He died, He was buried, and rose again. Ano yung nangyari? Sabi ng Bible, from a child of the devil to a child of God. But as many as receive Him, to them gave He power to become children of God, even to them that believe on His name. By faith ho yan. By faith. Kaya sabi ng Galatians 3:26, gusto ko makita niyo ito. Kasi by faith tayo maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, you believe that God is telling the truth that He sacrificed His only begotten Son on the cross for you. He was telling you the truth in the Bible. And He is telling you the truth that what He did on the cross is for you. Ganun yan ang faith. Kaya nga sabi niya, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kaya kung nanampalataya ka kay Lord Jesus, nagtiwala ka sa sinabi ng Diyos na yung sin offering is His Son, yung kanyang buktong na anak, and say, thank you God for giving your Son as a sin offering for my soul. Ay, sabi ko sa inyo, by your words, you will be justified. Ganun po yung mga kasama. You see? And that's why we need to make ourselves available now. Bakit? Don't you know? Sabi ng Proverbs, chapter 27, verse 1. May clippings ako after this, may clippings ako para makita nyo. 27:1. Di natin alam mangyayari ngayon. The world is so hot for a nuclear war, Ano yung sabi niya? Kaya nga nandito tayo sa piat ngayon, para mag-pray kayo kay Lord Jesus. Hindi kay Lola, Ready, read. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ayun, kaya nga make yourself available to win souls na and to be sanctified. Because we don't know what tomorrow holds. Tingnan natin sandali ito, mga kapatid. Okay? Yan, tingnan natin ito.
China nuclear war threat, Australia has no idea how dangerous situation has become. An Australian defense expert has warned the nation that it is on a trajectory towards the biggest war the world has seen since 1945, as tensions escalate with China. Hugh White, professor of strategic studies at the Australian National University, has warned about the serious consequences that could arise if tensions keep escalating between Australia and China. His view echoes that of officials in the Scott Morrison government who have increasingly warned of war. And Professor White has warned that such a prospect could prove to be a nuclear engagement. Speaking in Australia's The Saturday paper, Professor White said, "Now our government has begun, with disconcerting nonchalance, to talk of war. And yet our government seems to have no idea how serious and dangerous our situation has become, and has no viable plan to fix it. This must count as one of the biggest failures of statecraft in Australia's history." Professor White authored Australia's Defence White Paper 2000 and is also the author of How to Defend Australia. He now believes China's growing power and assertiveness could force opposing regions into the biggest war the world has seen since 1945. He said this has placed Australia in an unwinnable position. He warned, it would be a war the US and its allies would have no clear chance of winning. Indeed, it is not even clear what winning a war with a country such as China means. And it would very likely become a nuclear war. He stated there is now a new order in Asia that Australians need to accept. This new order includes the rise of India and Indonesia. Australia must conceive a new relationship with China. A relationship that takes account of this reality and works to balance and protect the full range of our interests. This would require hard work, deep thought, and subtle execution. It would mean a revolution in our foreign policy. Okay. So, mga kasama, is it going to get better? Tingnan natin kung sa worldly perspective, tingnan natin. Is it going to get better? Matthew 24:21. Ano sabi niya? Kaya nga, boss na tayo sa of tomorrow. As I said again and again, before the First World War, mayroon tinatawag na preparation. Second World War, may preparation din. O ito, inaharap natin ang Third World War. Nuclear nga, pinag-usapan na ngayon eh. And ito ang sabi ni Lord Jesus Christ, is it going to get better? Kaya nga pasalamat tayo ng ginagawa natin ngayon, rescue the perishing. Ano po? For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And sabi ng verse 22, kung hindi iksiin ng Diyos ang panahon ng nuclear exchange, ano sabi niya? 22, except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, Israel's sake yan, kasi tribulation period to eh, those days shall be shortened. Kaya, mga kasama, Amerika, China, France, Germany, yan na. Yung nuclear exchange. There will be a nuclear exchange, mga kasama. Kaya nga, kinakailangan alis tayo rito eh. Yan ang hindi alam ng karamihan. They thought that the world will become beautiful, kaya ayan, pinag-uusapan how to preserve the environment. Pero how can you preserve the environment? China hindi naniniwala dyan eh. Tignan yung ginawa sa West Philippine Sea, di ba? Kinalkal lang kinalkal. Saan yung environment? China, tingnan China, inubos nila yung kahoy nila, kaya maraming deserto doon. Kaya, sabi nga ni President Duterte, noong 2012, sabi daw ng Amerika, nung sa Scarborough incident, okay, para walang putukan, atras kayo. So, ang Pilipinas umatras sa Scarborough Shoal. Ang China hindi. Alala ko pa sinabi ng China noong 1992 eh. Gagawa lang daw sila ng silungan nila. Silungan ng mga fishermen nila si Spratly. Tingnan nyo ngayon. Kaya, mga kapatid, you can never deal with the communists and win. Ikaw in good faith ka. Pero sila
Hindi. Ito yung nangyayari sa Vietnam. Nalala yung Vietnam, ha? Oh, natatalo na mga communist doon sa Vietnam na napapatras na sila sa North Vietnam noon eh. Kasi talagang gumamit ang Amerika ng air power. Ano ho? Ano sabi ng komunista? Ceasefire. Siyempre ang Amerika, okay, ceasefire, ceasefire. Anong ceasefire? Nung ceasefire, gumagapang sila kung gabi. Oh, ngayon, you know the story, di ba? What happened sa ceasefire? Sa Kristiyano, kaya nga pasalamat ko sa yung mga Kristiyano, there is no ceasefire sa Christian. Always abounding in the work of the Lord. And that's why Apostle Paul said, I am available. I'm available to do God's mission because I understand the vision that Jesus is my living Savior. Kasi nasa lubong niya eh. And then I understand my mission. Okay, pakinggan natin sa Acts chapter 26 ang mission ni Apostle Paul. At ganoon din ang mission natin mga kasama. Ano ba ang mission natin? Pakinggan natin. Dapat available tayo. Salamat sa inyo mga nagsusuporta. Worldwide naman pinag-usapan natin dito. Verse 18, tingnan niyo. Ang mission natin. Ano ba ang mission natin? Number 1, sabi niya diyan, ano? To open their eyes. Alam niyo, wala itong Bible Baptist Church dito sa Piat. Kung hindi natin intindihan yung to open their eyes, ibig sabihin, karamihan ng tao, hindi nila alam na sila ay patungong impyerno. Don't you know that? Tanungin mo sila, punta ako sa langit kasi mabait ako. Punta ako sa langit kasi taga-Piat ako. Ganon. Mali yun. To open their eyes, ibig sabihin, to let them know that they are blind. They cannot see their heart. That their heart needs spiritual heart surgery. Kaya, pag nasave yan, nga pala, ganun pala yun. Oo nga, no. To turn them from darkness to light. Dati-dati, hindi nila alam kung saan ka patungo. Saan ka punta kung mamatay? Pag namatay ka ngayon, saan ka punta? Hindi ko alam. Yan, nasa darkness. And then next, from the power of Satan unto God. Ibig sabihin, puno yan ng bisyo, puno ng hatred, puno ng worldliness, puno yan ng paghiganti, unforgiving spirit. Yun. Power of Satan is upon them. Puno ng sugal. Ayun, puno ng adultery, fornication, immorality. And then, ang mission din natin ay that they may receive forgiveness of sins when we will point them to Jesus. And next ay inheritance among them which are sanctified by faith. That is in me. Sabihin, may inheritance ka sa heaven pag nagsisi ka at tinanggap mo si Jesus. Kaya nga sabi niya, dito sa verse number 20, punta tayo sa verse 20, na ang preaching natin, because we are available na po, ay sabi sa verse 20, read, okay, but should first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God. And works meet for repentance. Ibig sabihin, magbago na. Ganun yan eh. Magbasa ka na ng Bible. Makinig ka na sa sinasabi ng Diyos. Kasi you repented, you have turned to God, and daw, magpakita ka naman na nagresisi ka na. Ganun yan. Kaya nga may question mark yung mga tao. Niwala ako sa Diyos pero ayaw pala rin, nangloloko pa rin. Hindi pa rin niya binitawan yung kabit niya o kaya hindi pa rin kumalas bilang kabit. Yan ibig sabihin, to turn them from darkness to light. Yan ibig sabihin nun. Nagsisimba ka sa Baptist pero merong engineer may hawak sa'yo. O paano ka na yan, iha? O kaya may abogado may hawak sa'yo. O kaya merong director may hawak sa'yo. Hindi ka saved. Kasi kung saved ka, you should repent and turn to God. Nagsisimba ka pa naman dito sa Bible Baptist Church or Bible Baptist Mission. Tapos, ayun. Hindi ka pa nagsisi. Tapos, akala mo kung umawit ka tunay ka, yung pala may tinatago kang virus o merong may hawak sa'yo. Hindi nakikita ng magulang mo pero pag ikaw magtrabaho doon sa malayo meron ka palang kasama doon sa
boarding house. Ay, delikado ho yan sapagkat remember, God is God. And sabi ng Bible, sa 11:19 ng Proverbs. Warning ho ito. Kaya nga, we need to make ourselves available kasi hindi natin alam kung kailan na darating itong gerang ito. Taiwan nga gusto nang kunin ng China Oo, 11:19 tingin ito. Kaya yung mga tapat na Kristiyano, they made themselves available for God's service, as righteousness tended to life. Ibig sabihin talagang magpakatapat ka, magpakabait ka, magpatuloy ka kahit ma-persecute ka. Ganun ho yan. Pero may kadugtong yan. This is what we call the law of contrast. Pag nagbasa kayo ng Proverbs, ito ang law of contrast na po. So, he that pursueth evil, pursueth it to his own death. Nagpapatuloy ka yan sa kasalanan mo. Nakikisama ka, hindi mo asawa. Papatuloy ka. You don't turn from your sin. Alam mo mangyari yan? Mabalita lang ng nanay mo na hindi ka na kumalas. O kaya nahulog kayong dalawa sa magapit. O kaya sa Bobogan Bridge. You see? God is God. Nangyari na yan nung araw doon sa Negros. Don't you know that? Yung babae, Kristiyano. Yung lalaki, may asawa. Alam yung nangyari? Pumunta sila sa pier. Pagdating sa pier, paupo-upo sila doon. Maya-maya, pumasok sila sa Pajero. Yung Pajero, hindi naka-handbrake. Alam yung nangyari? Nandun sila sa likod ng Pajero. Maya-maya, akala nila okay lang. Yung pala patungo na sila sa dagat. Lumubog sila sa dagat. Gusto nila lalabas pero yung pressure ng dagat, hindi nila mabuksan. Alam mo yung mga kasama, kakahiya kasi takid mo. Ganda-gandang dalaga yung babae. Pagkatapos prominent family pa naman sila. Tapos engineer yung kasama niya doon sa loob ng Pajero. Alam mo, Baptist. Naman ganun mga Baptist kayo. Kaya nandito ako sa Bible Baptist Church sa Piat. Dahil dito, maraming tao na nagbago na rito. Diba? Ganon yan kasama. So, punta tayo rito sa next Dahil pagpatuloy natin to ordinary instruments in the hand of Almighty God. Ay sabi ko sa inyo, they are not afraid to be persecuted or to be mocked on. Ibig sabihin, hindi sila takot, tawan-tawanan. You know why? Kasi ganito yan. Okay? Pakinggan nyo ito Number 3, we are not afraid to be forsaken by hypocrites. Ay, sabi ko sa inyo. Ito, as I said, pangatlong church itong Bible Baptist Church sa Piat na established ng Tugigaraw sa Bible Baptist Church San Gabriel Tugigaraw. Pangatlo ito. May mga tao na membro namin dyan sa Tugigaraw na talagang naging katulong namin para mabili itong lupang ito. At alam niyo mga kasama, ilan ang preachers dumaan sa Bible Baptist Church na ito? Kaya lang, hindi nagtagal. Umatras yung iba. Ay, sabi ko sa inyo ilan na lang natira. Pakinggan natin to Tayo sa 2 Timothy 4:10. Okay. 2 Timothy 4. Kaya nga, we are not afraid to be forsaken. Ako, hindi ako takot. Iwanan ako Basta yung maiwan, yung tunay. Tunay na Kristiyano. Alright. Alright na ba kayo yan? Sa Piat. Dito sa Piat pala. Ayun. Malapit nang dalhin yung merienda dito. Sister Jessel Rines lang. Brother Dane daw magdala. Si Brother Dane. Read. For Demas had forsaken me, having loved this present world. Naging materialistic. Gusto nila agad na may blessing. And is departed unto Thessalonica. Yun, pumunta doon sa Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Tingnan niyo yan. Demas. Samantala, tapat na tapat ito nung araw. Na-mention yan sa Colossians. Na-mention yan sa Book of Philemon. And yet, nung nakita niya na, Pastor, naiwan na tayo. Sasakyan natin ito lang.
1993 na sasakyan. Karami na ngayon sasakyan, no? 2020. Ay, alam niyo mga kapatid, kung kilala niyo si pangalan nito, si Schwarzenegger, o simple lang bahay niya. Kilala niyo si President Duterte. Alam niyo bahay ni President Duterte, di ba? Ay, mahiya kayo. In fact, mayroon pang prominent tao nung namatay, kabaong niya, alam niyo, plywood. Ay, sabihin ko sa inyo, kasi pag namatay ka nga naman, kahit Mussolino yung libingan sa'yo, kung sa impyerno ka naman, wala din. What matters most kayo, make yourself available as instrument of the Almighty God para marami kayong madala sa langit. May sample dito, unusual instrument lang to, insignificant. Pero, ginamit ng Diyos. Pakinggan natin, John chapter 4, John chapter 4. Okay. Verse number, ano sabi niya? 15. Ano sabi niya? 15. 16 mamaya. John 4:15. Tingnan natin. Talagang ginamit ng Diyos. Naging available kasi ito kahit makasalanan sa dati. Maaari mayroon tayong mga tagapanood ngayon, makasalanan kayo. Pero ngayon, nagsisi na kayo. Kumalas ka na doon sa engineer na kabit mo o kinakabit mo. Kaya sa director o sa isang officer. Ano po? So, director, officer. Hindi ko alam kung saan. Basta. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus said unto her, Go call thy husband and come hither. Ano sabi ng verse 17? The woman answered and said, ano sabi niya? Ready? Read. I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband, for thou hast had, 5 husbands. Naku, naging immoral talaga ito babaeng to. And he whom thou now hast is not thy husband. 5, tapos sinasabayan yung engineer, o kaya abogado, o sino yan, director, na yung husband ng iba. In that says thou truly. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. And then, sabi na yung Bible dito, sa verse number, pakinggan nyo ito, verse 25. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. The woman was, stripped from her secret. Alam ni Jesus kung sino siya. At sabi niya, darating Messiah, sabi niya lahat kung sino kami. Verse 26, begin. Jesus said unto her, I that speak and unto thee am he. Kinakausap ka rin, Lord Jesus, gusto niyo magsisi ka. Sapagkat kung magsisi ka, iha, hindi mo kasama, kinakasama mo. Hindi mo asawa yan. Pag nagsisi ka, look like verse 28-29. 28-29. Basta make yourself available. Don't be afraid of what people say. Ganyan nangyari sa amin, Pastor Lopez, di ba? The woman then left her water pot and went her way. Saan? Into the city, and said to the men, Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? 30 said, nung sabihin 30. Then they went out of the city and came unto Jesus. Bakit? Merong isang babae na nagsisi, tumalikod sa kasalanan, at naging available para sa kaligtasan ng marami. And look at verse 39. Tingnan natin 13. Kaya nga kapatid, I tell you, kaya nga pasalamat ako yung sinabi ni Pastor Brother Abraham Udlaw. Sabi niya, buti lang bumalik ka sa Apayao. Uncle, sabi niya, kung hindi ka bumalik, baka naka-NPN ako, sabi niya. And many, pakinggan mo yan, iha, kung magsisi ka, nakausap kita. Pag iniwanan mo yung engineer na yan, o abogado na yan, o police na yan, o army na yan, o sino dyan? And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman, which testified, he told me all things ever I did. Mantangin mo, many of the Samaritans believe. Kaya ikaw at ako,
talagang gagamitin ng Diyos, magpagamit lang tayo. Basta tunay ang ating pagsisisi, mga kapatid. Kaya nga, malinaw yung 2 Timothy 2:21. Tingnan natin to ha. Dahil we are not afraid to be forsaken. By hypocrites. Ganda yan, kapatid. I'm not afraid to be forsaken. Maraming dumaan dito. Kayo mga membro nanonood. Daming dumaan dito sa church, ha? Iwanan ako. Kailang. Buti kung iniwanan ako, pumunta sa magandang church. Hindi. Pumunta sa kulto. Kulto. Ibig sabihin, di raw sila masave kung wala baptism. Di raw sila masave kung walang speaking in tongues. Nako. Ang sabi ng Bible. Ready? 2:21, basahin natin. Basahin ito. Gamitin kayo ng Diyos pag talagang nagsisi ka ng buong buo. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Ganyan nangyari doon sa babae. At sabi niya, set apart, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Mapansin yan, because of his availability, every good work and the good thing that you can do today is to bring others to Jesus na ginawa nung woman at the well. Mga kasama. Dahil hindi basta-basta itong panahon natin. Narinig ba ninyo na nandito na sa Pilipinas yung Indian variant? Dumating na rito. Delikado ho yan. Kasi 15 times powerful yan na virus. Talaga daw madali lang kakapit yan. Kaya nagtago muna ako dito sa piyat. Kasi ang ibig sabihin ng piyat, maasim po. Yan. Piyas. Kaya, ayun, lumalabas na si Sister Jessel dyan sa pinto na yan, ha? At maraming bayabas pala din dito. Oo nga pala, kumain kayo vitamin C. Pansin nyo, bakit ganitong mukha ko ngayon? Siyempre, I prayed to God that He will use me para ma-encourage ko kayo. Kalimutan ng karaan katulad ng woman at the well. Nakalimutan ang karaan. Oo, yung mga nang-api sa kanya, bayaan mo sila. Basta ngayon, meron siyang kaibigan na nagngangalang Jesus. At yung kaibigan na yan, hindi basta-bastang kaibigan to. Bakit? Tingnan yung John chapter 15 na. Hindi basta-bastang kaibigan to. Ano sabi niya? Sa verse number 13. Anong ginawa ng kaibigan natin para sa atin? Sige nga. Meron ba kayong kaibigan ginawa niya yan sa iyo? Ito? Ano sabi niya? Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ginawa ni Jesus yan para sa inyo. Anong ginawa ng kaibigan niyo sa inyo? Sinacrifice kayo. Sinira ang buhay niyo. Iniwanan kayo na may sakit kayo ng loob. Pinangakuan kayo. Ayun, broken heart ka. Kalimutan mo ng mga yan. Kumapit ka kay Jesus. You walk now with Jesus every day and believe what this book said. Ganyan ang dahilan bakit nandito pa ako I believe what this book said. Ano sabi niya? You can do all things through me who strengthens you. Totoo yan. Itong gawain na ito, mga kasama, gabi-gabi, araw-araw, nagbibigay ko ng encouragement sa inyo. Ay hindi na ako yan. Bakit? Kung ako yan, may problema din tayo. Bakit? Kayo lang ba may problema? Ibantakin mo. Ilan ng pastor hawak ko rito? Di ba? Kaya lang sa tulong ninyo, mga kapatid, ayun, nakakakain yung pastor. Totoo yan. Kaya, ayun, salamat po, sabi. Kaya sabi ko, magpasalamat na lang kayo sa Panginoon dahil gawain ng Panginoon to, tauhan ng Panginoon itong mga nagsusuporta sa inyo. Ako ay channel of blessing lang. Kami dito sa Bible Baptist Church Tuguegarao, channel of blessing para dito sa Piat. Ay kahit pa paano, napagandang building nyo, don't you know that? Kaya salamat tayo na kahit pa paano many pitchin tayo sa gawain dito. Kaya kayo dyan na hindi pa magsisi na kayo. Huwag niyong gamitin kasi ang Bible Baptist Church as a license for you to commit more sins. Porket nag-attend ka, na umaawit ka pa. Pagkatapos mo umawit, uwi ka. Tapos nakikisama ka sa hindi mo asawa.
ay hypocrite yan. Ano po? So, we are not afraid to be forsaken by hypocrites. Bakit? Sa 1 Samuel 10:24. Tingnan ito May mga tao talaga ayaw magsuporta sa amin. Okay lang. Hypocrites mga yun eh. Ano sabi niya rito? Okay. And Samuel, tingnan ito, kasi may hari ng Israel nung araw. And Samuel said unto the people, see ye him whom the Lord hath chosen. Ito na yung hari yo. That there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king. Pero alam nyo, kala nyo lahat na natuwa. Look at verse number 27. Tingnan verse 27. Kaya ganoon din sa aming mga pastor. Kaya kayong mga pastor nakikinig sa akin, you cannot please everybody. May mga tuwang-tuwa magsuportahan sa inyo. Meron din ayaw. Bakit bigyan pastor na yan? Pastor ng Kalabaw yan. Sige, bigyan mo natin. Ayan. Pasahin na natin nga ron. Ito na. Magkaya mo lahat ng tao nagsabi, God save the king. Salamat, meron tayong hari. Salamat, may pastor. Ano nangyari? But the children of Belial, ito yung mga taong self-willed. Walang naisip kundi sarili. The children of Belial or the devil said, how shall this man save us? Anong ginawa nila? And they despised him and brought no presents. Pero ito ginawa ng pastor. He held his peace. Ibig sabihin, hindi niya pinatulan yung mga taong nang aasar sa kanya. Hindi nga sila nagbigay, nagdala ng support. No support, no presents. Kahit man lang, buntot ng kambing, walang dinala. Kita mo yan. Hari na yun eh. Chosen by God na yun eh. Ganon din kami. We were chosen by God as pastors to to preach. Hindi basta-basta mag-preach mga kapatid. Tingnan niya. Kala nyo palagi kaming in the mood to preach. Hindi. There were times na hindi nyo lang alam pero na-stiff neck ako ng isang araw eh. Oo. Gagaling namin sa Pusing Daga. Kumain ako ng linadit. Yung pala. Naladit tuloy ko. Pero okay na, Pastor Reggie. Kaya maraming salamat po. Okay. Ano sabi niya? 2 Timothy 4. Ano sabi niya dyan? Kami mga pastor ay nakalagay sa verse 2 hanggang verse number 5. 2 to 5 to. Kaya kayo mga pastor dyan, huwag niyong sabihin na bed of roses ang buhay, hindi. Kaya nga, as instrument, ordinary instruments, don't be afraid to suffer. Bakit? Normal lang mag-suffer. Ready? Read. Preach the word. Be instant, in season. And out of season. Yan ibig sabihin nun. Hindi ka palagi na Minsan sabi, arthritis ka, nakupo lang ko rito. Pero wala na yun. Reprove, rebuke. Exhort with all long suffering and doctrine. Talaga, kinakailangan may long suffering pastor na po. Hindi patulan yung mga hypocrites. Yung mga hindi nagdadala ng kanilang envelopes. Hindi kami nang hahabol sa ganun. Kung sino lang mag-text, yun ang punta namin. Ano sa verse 3? For the time will come when the people will not endure healthy doctrine. Ayaw na nila yung once saved, always saved. Ayaw na nila yung be separate. Ayaw na. But after their own lust, tignan niya na, yung gusto lang nila, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Yung nangingiliti sa tenga na kahit magkasala ka, okay lang. Kahit nakikipag-live-in kami, okay lang. Ayan. Verse 4, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Yun ang mga hypocrites. Pero, anong sabi ni Apostle Paul sa amin? Na mga ordinary instruments in the hand of Almighty God. Verse 5, but watch thou in all things. Next, endure afflictions. And then magpatuloy kami mag-soul winning.
Do the work of an evangelist. Next, make full proof of thy ministry. Ibig sabihin, may evidence. May evidence. Nakabili ng lupa. Naka-build ng building. May evidence yung ibig sabihin nun. Ano? Talagang may mga nasasave. May mga bagong preachers. Sabi nga sa inyo, binilang ko yung mga churches and missions, mga kapatid. Dahil sabi ng Mountain View kasi, as graduates of our seminary, can you please send us how many churches were established under you, under your congregation? And missions. O tinawagan si Pastor Tom, sabi niya, meron tayong bagong mission sa sa Cordoba. Pero maraming tao doon, kahit mahirap, motor lang makakarating. Sabi ko, Pastor Tom, sige, puntahan nyo. Ay, sabi ni Pastor Tom, nakagawa na ako ng mga awit dahil marunong mag-gitara. Awit kami doon. O, salamat, Pastor Tom. Gawin natin to dahil hindi natin lang mangyari bukas. Don't you know that? Sabi ng China, magpalipad daw ng nuclear papuntang Australia. Kasi ang ginawa ng Australia, yung Belt and Road Initiative ng China, pinahinto niya sa Victoria, yung tinatawag na Victoria area. Pati yung Port Darwin, pinahinto ng Australia. Kasi deceitful ang China. Mantakin mo, akala mo, dadaong lang sila doon. Hindi, gumagawa na pala sila noon ng submarine base. Sabi ng Australia, hindi pwede ito. Hindi pwede. Oo. Hindi nyo ba alam ganyan ginawa sa Santa Ana? Ayun, meron silang base dyan. Ano yun? Sunshine. Ayun. Sun City. Sino makapasok doon? Mga kapatid, ganyan ka-deceitful ang China. Tingnan niya. Spratly hanggang ngayon. Ayaw. Tuloy. Gusto magdebate si Presidente at saka si Carbio. Kaya si former sa Supreme Court Associate Justice Carbio. Sa Spratly. Wag na lang. Kung alam niyo ang prophecy, wag na. Bakit? Pagkatapos ng rapture, ang kasama, manghina ang Amerika, ang China, sasakupin lahat ng Asia. Pastor, bad news yata yun. Sa mga maiwan, bad news. Sa mga rapture, good news. Kaya, dahil padaming pandemic, ayaw naman ng Diyos, nandito pa tayo pag lahat ng tao ay zombie na. Kaya mga kapatid, ang aking advice sa inyo, make yourself available. Stay humble. Believe what this book said. Because one day, haharap tayo sa Diyos. At kung hindi ka naging available, wala kang reward. Matthew 10:32. Tingnan natin to. At mag-pray na ako. Kaya, I'm not afraid when I'm forsaken by members who are hypocrites, who doesn't love me. Marami naman nagmamahal sa akin dito. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Kasali kayo doon kasi may corporate na trophy. Dahil supporters kayo. Look at verse 33. Ito masakit. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Ibig sabihin, nandun ka sa heaven, kaya lang, wala kang position sa pagbabalik natin sa earth na mag-reign for 1,000 years. Malinaw naman pinag-usapan natin yan, di ba? Na yung may mga talents na bigyan and pinarami nila. Sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Have thou authority over 10 cities. Yung nag-iisa, tinago niya, sabi niya, kunin mo yan, bigay mo dun sa meron. Wala kang parte sa paghahari. Pagbalik ko, maghari sa lupa sa 1,000 years. Tandaan na niyo mga kasama, ha? Kayo dyan na naging, you forsake na. Kasi sabi niyo, pandemic naman. Hindi ho. Always abounding in the work of the Lord, meaning make yourself
available as instrument, ordinary instrument, in the hand of the Almighty God. And mind you, magulat ka lamang, maraming masave. Katulad nangyari ngayon po. So, keep on, and God will just bless you. Heavenly Father, again, I thank you for my brothers, my sisters who are watching this telecast. Bless them, Lord, especially our brothers and our sisters who are working abroad, like Sister Jelon, Sister Mylene, Brother Clive and Kay in Australia, Sister Anthony in Australia. So with Aldale Aden, Gerald and Abby in America. So with Pete and Mulen in America. So with Ma'am Stella also, who returned back to you. So with Sister Lina, Sister Peli, with Brother Rambo, also with Brother JR, Cha and Rafael, with Asok and Ria. Bless them, Lord. And again, for those who are here in the Philippines, keep us safe from this Indian variant COVID that is now in the Philippines. Lord, have mercy on us. And I pray for my brothers, my sisters, that they will be a real Christian to repent, forsake their sins, so that many souls will be saved, like what happened to the woman in Samaria who brought the whole city to Jesus because she was available. She was not afraid of being scorned or ridiculed because she loves you. We love you, Lord Jesus. Help us always to be careful to give God the Father all the praises, the glory and honor. Bless my pastor's friends. In Jesus' name, amen. There's a course that must be finished. There's a race that must be run. There's a mission to accomplish and a battle to be won. We've been called to take the challenge by God's might and through His Son. He will give us grace to complete the race, moving forward, pressing on toward the hope of our high calling, toward the promise we've received, with the strength that we've been given, pressing on to victory. Toward the one who's run before us, as we lay each weight aside, till the race is run, till the prize is won, till we reach the finish line. Press on. There's a faithful cloud of witnesses who inspire us in our task. They have fought the fight, they have run the race, they have won the crown at last. And the lives they've lived remind us that though the race at times seems long, God will give the grace to complete the race and the courage to press on toward the hope of our high calling, toward the promise we've received, with the strength that we've been given, pressing on to victory. Toward the one who's run before us, as we lay each weight aside, till the race is run, till the prize is won, till we reach the finish line. Toward the hope of our high calling, toward the promise we've received, with the strength that we've been given, pressing on
till we reach the finish line.